inner beauty pleases God. Nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos kapag nakikita po ng Diyos ang ating mabuting kalooban. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, meron isang kwento sa Genesis chapter 29. It is the story of Leah and Rachel. Sila po ay magkapatid na kung ito po ay nabasa niyo, magiging ano po kayo, makaka-relate po kayo agad. Sila po ay magkapatid na iisa kanilang asawa. At yun po ay si Jacob. Sabi po sa Genesis 29, 16, 18, sabi po dito, now Laban had two daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. Jacob was in love with Rachel and said, I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel. So, si Jacob po, na-in-love po siya kay Rachel dahil po napakaganda ng kanyang mukha at napakaganda rin ng kanyang katawan, sexy. At si Leah po, hindi po nabanggit na siya po ay magandang katawan at magandang mukha. Ang nabanggit lang po yung kanyang mata ay malamlam o mapungay. Ganun lang po. Pero, di po natin alam ang kanyang figure, siya ay mataba o hindi, di ba? Pero palagay ko hindi, dahil hindi naman binanggit. Amen? So, nahinda po si Jacob kay Rachel dahil siya po ay kaakit-akit sa paningin, panlabas. Amen? Amen. Kaya after ng 14 years sa paninilbihan ni Jacob kay Laban, dun sa tatay nila, napangasawa din niya si Rachel. Si Leah po ang unang napangasawa dahil po meron po silang kustumbre na bawal pong mag-asawa yung mas nakakabata. Mas nakakatanda si Leah, kaya nung ikakasal na siya, nagulat na lang siya na si Leah pala yung kanyang kasiping. Ganon. Kaya po, naglingkod muli siya ng 7 years para kay Rachel dahil mahal na mahal po niya si Rachel. Amen. So, at sabi po sa Genesis 29 verse 31 to 32, when the Lord saw that Leah was not loved, He enabled her to conceive. But Rachel remained childless. Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, it is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now. So, at sila nga po ay nagsama at nakita po ng Diyos na si Leah ay hindi po nakakaranas ng pagmamahal kay Jacob. Hindi po fair yung pagmamahal na binibigay niya dahil nga po mas mahal niya si Rachel. So, ang ginawa ng Diyos, nung makita niya yun, ay binigyan niya ng anak, si Leah, upang maibsan ang kanyang kalungkutan. At samantalang si Rachel, sabi diyan, remain childless. Hindi po nagkakaanak. So, sa tuwing nagkakaanak si Leah, umaasa siyang mamahalin siya ni Jacob, na makukuha niyang atensyon at pagmamahal ni Jacob. So, bakit hindi rin po nangyayari? Amen? At nakita ng Diyos ang kalagayan ni Leah, kaya siya po ay binigyan muli ng anak. Hanggang sa maging 4 po yung kanyang anak. At dahil sa kanyang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, ay natutuhan ni Leah na purihin at pasalamatan ng Diyos, even na ang kanyang kalagayan ay napakahirap
Amen? At nakakaranas siya ng mga pain sa kanyang puso. So, sabihin nga po natin, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos ang kalagayan ni Leah. Ibig kong bigyan ng diin na nakikita ng Diyos ang ating mga kalagayan. Amen? Nakikita ng Diyos yung ating mga nararamdaman sa ating mga mahihirap na sitwasyon. So yan, nakikita yan ng Diyos. Kaya nga po yung ating mga paglilingkod, mga sacrifice natin na ginagawa sa ating pamilya, sa ating pong kapwa, at lalo't higit sa ating mga ginagawang sa ating mga ministry sa paglilingkod natin sa Diyos. Nakikita niya yung ating intention ng ating puso. Ganun po yung nakita ng Diyos kay Leah, na yung kanyang puso, yung kanyang intention ay mabuti at hindi masama. Amen. So si Rachel po, alam niyo po, na kahit po napakaganda niya at nasa kanya ang pag-ibig ni Jacob, mahal na mahal po siya ng kanyang asawa, siya po ay dumanas din po siya ng matinding kalungkutan at kakulangan dahil hindi po siya magkaanak. Amen? Hindi po siya baog, pero nagkaanak din po siya sa bandang huli. Subalit matagal bago siya nagkaroon ng anak. Amen? At yun po ay lumabas po yung ugali ni Rachel doon na siya po ay laging nagagalit sa kanyang asawa, nag-aaway sila dahil gusto niyang magkaanak. At sinasabi niya, bigyan mo ako ng anak o hindi, mamamatay ako. Ganyan po siya ka-desperate na magkaroon ng anak. Sabi naman ni Jacob, ako ba yung Diyos? Na kaya kitang bigyan ng anak? Ganyan po sila nag-aaway. Kaya nga po, nakita ng Diyos yung mga nangyayari sa kanila. Amen? At alam niyo po, hindi po sa external beauty nakatingin ng Panginoon, kundi sa ating internal beauty, the inner beauty. Amen? Kaya nga po, ang nakita ng Diyos kay Leah ay yung gentle and quiet spirit. Nabasa po natin kanina sa 1 Peter. Nakita po niya yun na, kasi pa ibig sabihin po ng gentle and quiet spirit is yung pagiging humble at kung paano natin nakokontrol, napibigay yung ating mga emosyon, yung ating mga dila para makagawa po ng hindi maganda o makapagsalita ng hindi maganda. Si Rachel po ay si Leah, hindi po siya nakapagsalita ng pangit in spite ng mga bad treatment sa kanya, ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Yung pong ating gentle and quiet spirit, yung po yung hinahanap ng Diyos. Amen? Amen. Ito po is so precious in the sight of God. Ang sabi kanina sa 1 Peter. At naging mabuting asawa pa din siya kay Jacob. Hindi siya nagger, ano? Hindi siya yung kapag merong gusto, ipinipilit nag. Alam po marami tayong mga nanay na ganyan. Pero wala po dito yon. Amen? Amen. Kaya nga po sa kabila ng bakit na pagtrato sa kanya ng kanyang asawa, kanyang kapatid, naging gentle po siya, matiisin, malumanay. Amen? Amen. Bakit po? Dahil ang pag-asa niya at tiwala nasa Diyos. Amen. Amen? Kapag po ganyan po ang ating nasa Diyos ang ating tiwala, ay nagagawa natin na maging calm, di ba? Maging gentle, na hindi tayo gagawa o magsasalita ng pangit sapagkat ang ating
ginagawa natin para sa Diyos. Amen? So, hindi po gumanti ng masama si Leah. Yan po ang nakita ng Diyos sa kanya. At na-please ang Diyos kay Leah sa kanyang inner beauty. Yan po ang tinatawag na inner beauty. Sabi po dyan sa 1 Peter 3 verse 4, rather it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Unfading beauty of gentle and quiet spirit. Napakahalaga sa tingin ng Diyos ng katangian ito sa ating kalooban. Yan, tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos nakatingin sa iyong puso. Ang Diyos nakatingin sa iyong puso. Minsan pa, ang Diyos ay laging nakatingin sa iyong puso. Ang Diyos ay laging nakatingin sa iyong puso. Amen. Laging nakatingin ng Diyos sa intentions of our heart. Lagi po natin tatandaan yan na hindi ang Diyos nakatingin sa mga panlabas. Sino nakatingin sa panlabas? Tao. Amen? So, pinagpalang ng Diyos si Leah dahil sa kanyang mabuting puso. Amen. At sa kabila ng kanyang mga kalungkutan, siya po ay inaliw ng Diyos, pinalakas ng Diyos upang ma-overcome niya yung kanyang mga nararanasan. Amen. Kaya nga po kapag ang ating kalooban ay napakabuti, ay kasama mo ang Diyos, siya ang iyong katagumpayan. Amen. Amen. And Rachel got 2 children. Alam niyo po si Rachel, siya yung mama o mother ni Joseph tsaka ni Benjamin. Nagkaroon siya ng 2 anak, subalit nung ikalawang anak niya, si Benjamin, siya po ay namatay sa panganganak. At natupad po yung sinabi ni Jacob. Alam niyo po, may sinabi po kasi si Jacob na kung sino yung kumuha ng Diyos-Diyosan ni Laban ay mamamatay. Eh, hindi po inaamin ni Leah ni Rachel kasi yung kumuha. Ninakaw niya po kasi yung Diyos-Diyosan ni Laban nung kanyang ama. At siya po yung nagsinungaling na hindi niya kinuha. So, hindi alam ni Jacob na nasa kanya. Kaya ang sabi niya, sino man ang kumuha ng Diyos-Diyosan niyan ay mamamatay. At nagkatotoo po sa buhay ni Rachel. Amen? Kaya nga po, si Rachel, alam niyo po, kahit po siya ay napakaganda, ang description po ng Bible sa kanya ay sinungaling, palaaway, nagger, self-centered, selosa, troublemaker. Yan po ang naka-indicate sa story na yan kung inyo pong mababasa. Amen? Kaya po, yun po, ang puso po ni Rachel ay nakita rin ng Diyos. Amen? Hindi lang po yung mga magaganda ang tinitingnan ng Diyos, nakikita rin niya yung mga pangit. Dahil yung kalooban natin, yung ating mga puso, yung mga intentions natin, mga motives natin, nakikita yan ng Diyos. Amen? So, kaya nga po ang nangyari, nung mamatay na si Rachel, nasarili na ni Leah si Jacob, di ba? Naging masaya na siya. So, nakita niyo po na kahit po ang napakahirap ng kanyang sitwasyon, meron pa rin nakalaan sa kanya na kaligayahan at kagalakan ng Diyos. Amen. At alam niyo po ba na ang